Hiwalayan na tayo. Bakit? Isang ulila ka, walang kilalang ama, patay na ang ina. Paano ka magiging karapat-dapat sa anak ko? Totoo. Sabihin na natin ang totoo. Gustong-gusto na ni Ifan na hiwalayan ka. Ako ang nagplano sa espesyal na araw na ito. Naibigay sa iyo ang regalong ito. Chuifan. 3 taon na tayong mag-asawa. Iniwan ko ang promotion para sa iyo, naglaba, nagluto, nag-alaga ng bahay. Sa biyenan, sunod-sunuran siya. Bakit ako ihahamak ng isang dayuhan? Katawa-tawa. Hindi mo kayang pantayan si King. Siya ang anak na dalaga ng pinakamayamang pamilya sa Rongcheng. Ano ka ba? At saka, makakakuha siya ng imbitasyon para sa piging sa SKY Peak sa 3 araw. Kaya mo ba? Ngayon, naiintindihan mo na? Ang piging sa SKY Peak, pinakamataas na samahan. Dadalhin ng mga kilalang tao sa mundo. Pagdating ng panahon, si Ifan. Basta't makuha ang pabor ng isang tao, walang hanggan ang kinabukasan. Mga bagay na kahit sa panaginip, hindi mo makakamit. Shen Qianyu. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pa? Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na makisama sa inyong mga hayop. Humarap ka sa akin. Tumahimik ka. Walang lugar para sa iyong kabastusan dito, babae. Kang Cheng, nasaan ang anak ko ngayon? Ngayon, pa ang nasa harap ng Civil Affairs Bureau ang binibini. Dahil diborsihado na kayo. Lumayas kayo sa bahay ko sa loob ng 3 araw. Bahay mo? Sinasabi ko, bahay ko iyon. Shen Qianyu, 3 taon tayong nag-asawa. Nasayang ang 3 taon kong kabataan. Paano natin ito babayaran? Chuifan, ang bahay na iyon ay iniwan sa akin ng aking ina. Hindi na ngayon. Iyon ay bayad pinsala sa akin. Karapatan ko iyon. CJ, dahil wala kang hiya, magkita na lang tayo sa korte. Teka. Alam mo ba kung ano ito? Wala akong interes na malaman. Paano ninyo naitaya? Bitawan ninyo ako. Huwag kang masyadong maingay. Pag-abo ng aking ina ay hindi ninyo pinatawad. Hindi ba kayo natatakot na magkaroon ng karma? Bitawan ninyo ako. Karma? Gusto mo bang tawagin ang ina mo at tanungin kung may magagawa siya sa akin? Ibalik ninyo sa akin ang abo ng aking ina. Ibalik ninyo. Sek, basta't payagan mong isuko mo ang bahay. Ibabalik ko ito sa iyo, kung hindi. Sisirahin ko ito. Bitawan niyo ako. Mga hayop kayo. Bitawan niyo ako. Hoy, mga matatanda, ang bilis ninyo. Bilisan mo. Bilis, bilis. Ako dapat ang unang makarating. Bilisan mo. Bilis mo. Sila yung mga gustong agawin ang kapatid ko. Hindi ko hahayaang mauna kayo. Bilis. Abutan mo. Lampasan mo. Bitawan niyo ako. Ibalik niyo ang abo ng nanay ko. Sek. Huwag. Shen Qianyu, mas mabuti huwag kang magreklamo sa pulis, kung hindi, sa kapangyarihan ng pamilya Tsu, dito sa bansa, wala ka nang matitirhan.
Hintayin niyo lang. Hindi ko kayo palalampasin. Katawa-tawa. Isang batang walang magulang, madali lang kitang puksain. Parang langgam lang. Saan mo ninakaw ito? Ibalik mo. Ito ang iniwan ng nanay ko sa akin. Ayu. Ito ay iniwan ng iyong tunay na ama, Nay. Para sa iyo, makikita ka niya. Nay, ayaw ko. Ikaw lang ang kailangan ko, Nay. Nagsisinungaling ka. Ito ay mahalagang jet ng pamilya Tsu. Ang pinuno lang ang mayroon nito. Pamilya Tsu. Nasa pamilya Tsu ang tunay kong ama? Ngayong nakita ko na ito, kukunin ko ito para sa pamilya Tsu. Sino ka? Niloko mo ako. Ayokong mag-aksaya ng oras. Si Jianli, Chien Group. Para hanapin ang kapatid ko. Chan Heng Group. Sa Rongcheng, ang tanging grupo na kayang pantayan ang pamilya Chu. Kahit hindi ko kilala. Ang pangalan Jianli, pero sa hitsura niya, mataas na opisyal siguro. Kumusta, kumusta? Ano nangyari sa mukha mo? Ano, Gigi, gusto mo siyang ipagtanggol? Ako ay mula sa pamilya Chu. Dapat narinig mo na iyon. Pamilya Xu. Pamilya Chu. Ang pinakamahalagang ebidensya sa kamay ng kapatid mo ay isang bihirang jade na may dragon at phoenix. Kakabalik mo lang sa pamilya Xu. Paano mo nalaman? Ako ba ay anak sa labas ng pamilya Chu? Alam na ng iba, pero sabi ng tatay, hindi ito kakalat. Mukhang nauna pa rin ang pamilya Xu sa akin. Paumanhin. Ako ang humihingi ng paumanhin para sa kapatid ko. Wala kang kinalaman dyan. Hindi ikaw ang nagkamali. Kapatid, Sumama ka sa akin ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye mamaya, pero kahit kapatid kita, hindi mo dapat inaapi ang iba. ano ba ang nangyari? Kuya, umalis na tayo. Ibalik mo ang aking jade pendant. Jade pendant mo. Gusto mong kunin ang gamit ng pamilya Chu? Tingnan mo muna kung karapat-dapat ka. Kuya, umalis na tayo. Ibalik mo ang aking jade pendant. Sa akin. Inay. Gagantihan ko talaga ito para sa iyo. Anak, nahuli ang pagdating ng tatay mo. Sino ang nang-api sa iyo?
Mga tito, baka nagkakamali kayo. Hindi pwedeng magkamali. Ikaw at ang nanay mo noong bata pa siya. Magkamukhang magkamukha. Tama ito. Anak mo talaga ako. Halika, sumama ka sa tatay mo. Pamamahalaan mo ang Chanhua Entertainment. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng lugar sa showbiz. Halika, halika, oy. Alisin mo ang kamay mo. Oy, hindi. Anak, sumama ka sa tatay mo. Ang aming kumpanya sa medisina ay nasa buong mundo. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala. Ako ang tatay mo. Sumama ka sa akin. Ang mga mayayaman sa buong mundo ay magbabayad ng proteksyon sa atin, ARMY. Siguro, magpad na test muna tayo. Hindi na kailangan. Huwag nang magtalo. Ayu, ngayon na. Papuntahin ko ang mga hunghang na ng api sa iyo para magsorry. Halika. Sandali. Hayaan na lang ba nating apiin si Ayu? Yung lalaking iyon, hindi ba gustong-gusto niyang makasali sa Zenith Feast? Hintayin natin ang Zenith Feast sa pinakamasayang sandali niya. Saka natin siya ibabagsak ng tuluyan. Kuya, mataas ang posisyon mo sa Chanheng Group, di ba? Salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon. Sa kumpanya ni Kuya Yifan, dahil sa akin. Hello. Yan Lee, hindi ba sinabi kong sunduin mo ang kapatid mo? Bakit hinayaan mong kunin siya ng mga matatandang iyon? Ano? Ibalik mo ang aking jade pendant sa akin. Sudongshan, gagawin nating party ngayong gabi para sa kaawan ng kapatid mo. Sumama ka sa akin. Ukunin natin siya. Gets go. Kuya, yung partnership sa Chanheng Group. Loko-loko kayo. Pag-usapan natin to sa susunod. Ano nangyari? Kanina pa, sa'yo. Parang ang bait-bait naman niya. Baka may problema sa kumpanya ni Kuya. Huwag kang mag-alala. Sa Heavenly Banquet, tutulungan ka ni Kuya at ng pamilyang Chu. Doon mo na ipapakilala ang pangalan mo. Kinj, nahanap mo yung family heirloom jade. Halika, samahan mo ako sa ancestral house ng mga Su. Dito nakatira ang tiyo mo. Anong masasabi mo? Pa, anong okasyon ngayon? Maaming sikat na tao ang darating. Kung hindi dahil sa'yo at sa heirloom jade na nakuha mo. Hindi kita isasama dito, anak. Pa, ano kaya ang ibibigay sa akin ni Tio? Mukhang naghanda ang tiyo mo ng ilang property at mamahaling sasakyan. Malamang may parte ka roon. Ang yaman talaga ni Tio. Hintay ka muna dito. Papasok ako. Para batiin ang tiyo mo. Shen Qianyu. Nandito ka pa pala sa bahay ng mga Tsu. Kung nandito ka, bakit ako hindi? Ah, alam ko na. Bagong katulong ka ng mga Tsu, di ba? Ayos. Madumi ang sapatos ko. Dapa ka at dilaan mo to. Hindi naman basta-basta nagbibigay ng pera ang mga Tsu. Sinampal mo ako. Ganun lang yon. Huwag ka masyadong maingay. Gagawin kong imposible makaalis ka dito. Ganda. Tigil. Kuya, sinampal ako ni Shen Qianyu. Ipaghiganti mo ako. Ano? Iyong ipagtatanggol siya. Pasensya na. Kuya, bakit ka humihingi ng tawad sa isang katulong? At siya pa ang nanampal sa akin. Ang ingay niya. Itapon niyo siya sa labas. Bitawan niyo ako. Bahay ito ng mga Tsu. Hindi mo ito magagawa. Bitawan niyo ako. Isa ka lang maliit na tao sa Chanheng Group. Itatapon mo ako. Makikita mo. Bitawan niyo ako. Ikaw ang tunay kong kapatid. Yung ibang mga tiyo, anak na ang turing sa akin. Kapatid na ang turing niya sa akin. Tatay. Ikaw si Ayuno? Ako ang tatay mo. Isa pang tatay, Kuya. Fu, sinasabi mo na ang Jedi pendant na ito ang hinanap ng anak mong labas?
Lumabas ka na ngayon din sa pamilya Su. May anak kang labas sa labas, hindi namin kinikilala ng pamilya Su. Kuya, ito, lumabas. Kuya, huwag magalit. Tingnan nyo, ang anak ko pa rin ang pinakamaganda. May handa akong regalo sa'yo para sa birthday mo. Anak, heto, dalhin nyo. Napakamahal ng lahat ng ito, gusto ko lang makuha ito. Nanay mo. Lahat ng ito, dapat niyang ibigay. Ipagkakaloob ko sa'yo ang isang tertiary hospital para paglaruan. Bibigyan kita ng isa zero bodyguard, bawat isa'y eksperto. Kahit sinong isa sa kanila, hinahabol ng mga politiko, mula sa iba't ibang bansa. Sinasabi ko sa inyo, walang sinuman ang nagbigay ng regalo ng may tunay na pagmamahal. Anak, ibibigay ko sa iyo ngayon ang isang asawa. Lahat sila ay top tier sa showbiz. Pasok kayo. Umili ka ng kahit sino. Salamat sa mabuting kalooban ni Tito Chen. Pero sa ngayon ay hindi pa ako handang magpakasal at saka ang mga taong ito ay hindi rin angkop para sa akin. Ama. Kapag mag-asawa ang anak ko, ang pinakamahusay na lalaki sa buong mundo ang pakakasalan niya. Tawagin ng mga tao, maglabas ng hero's invitation, humanap ng mapapangasawa para sa anak ko. Isama mo ako. Hindi na kailangan. Ang pinakaangkop na tao ay narito mismo. Gusto kong pakasalan si Ma Shen. Bakit? Sa tingin mo, ikaw ang pinakamahusay na lalaki sa buong mundo? Mukha namang maganda, pero may pera ka ba? Siya ang founder ng Chanheng Group. Ang pinakamalaking financial group sa buong mundo, trilyonaryo. Ano? Hindi kayo kontento? Talagang ang bagong henerasyon ay humahalili sa nauna. Akala ko, ang Chanheng Group ay pagmamay-ari na matandang hayop na humahamon sa akin. Ikaw pala yon, bata. Ayu. Kung hindi ka kontento, papalitan kita ng iba hanggang sa araw ng Heavenly Summit Feast, ipapahayag ang kasal mo para makita ng mga taong iyon nang mabuti. Ang anak ni Zhu Dongshan, kung mag-asawa, ang pinakamahusay lang ang pakakasalan. Sige, unahin natin to. Siya na lang. Sigish, magpakasal na tayo ngayon. Sabihin ko sa kanila. Bilisan ang proseso. Lilong Hua, yung inaanak mo ba, maasahan? Kahit papaano, mas maasahan siya kaysa sayo. Noon, iniwan mo ang asawa at anak mo. Hindi ako kampante. Ipagkakatiwala ko si Kianyu sayo, anak ng kapatid kong babae. Anak ko na si Kianyu. Akin na siya. Noong nasugatan ako sa digmaan, si Ziyi ang sumagip sa akin. Mula ngayon, anak ko na si Kianyu. Zhu Dongshan, noong araw, kung hindi dahil sa pagpilit ni Ziyi, napakasalan ka. Siguradong pinasaya ko siya habang buhay. Kasalanan ko lahat. Pagbabawyan ko si Kianyu. Kinj, Pa, kamusta? Nakita mo na ba si Tito? Yung taong yon, si Jianli. Pinapalayas pa ako sa bahay ng Chu. pinapalayas ka rin? Pa, baka naman ikaw. Ako? Paano naman? Kapatid ako ng pinakamayaman. Di ako mapapalayas. Nga pala, sabi ng tito mo, sa Apex Gala sa Makalawa, kung magaling ang ipakita mo, siguradong gagantimpalaan ka. Huwag kang mag-alala, pa. Ito na ang pagkakataon nating umangat. Nakareserba na ko ng pinakamagandang gown. Pasensya na sa hirap na to. Usa ko itong ginawa. Mahirap tumbasa ng utang na loob sa amang kinilala. Sa hinaharap, aalagaan kita. Ang pag-ibig, hindi utang na loob. Yung sigasig ng mga matatanda. Hindi ko talaga mayalis. Sa totoo lang, may sarili rin akong hangarin. Pero huwag kang mag-alala pagkatapos ng Apex Gala. Sasabihin ko sa kanila ng malinaw. Maghihiwalay tayo. Di mo susubukan, paano mo malalaman kung bagay? Maghihintay ka ba hanggang umaga? Sa oras na to, tulog na siguro sila. Yun nga pala. Titingin ako kung may iba pang kwarto.
May tao ba? Buksan nyo. Di ako ganun kadali. Magsuot ka na ng damit. Ginoong Jai, kung lalapit ka pa, sisigaw na ko. Di mo ba napapansin, kapag sumisigaw ka, mas natutuwa yung mga matanda sa labas? Di na kita bibirwin. Maghihilamos na ko. Magpahinga ka na. Sa sofa ako matutulog ngayong gabi. Esan, Matulog ka ng maaga. Nakalimutan kong sabihin, bukas susunduin kita. Sinabihan ako ni Ditox na samahan kang magpa-fitting ng kasal. alam ko. Pero may pasok ako bukas sa umaga. CJ, Good night. tulungan mo akong bilhin ang Jinhua Company. Sige. Dapat mabilis. Akala mo, ganyan pala si Shen Qianyu. Yung mga kontrata niya noon, sa pamamagitan ng daya lang nakuha. Sasabihin ko sa'yo, narinig ko yung asawa niya. Dahil dito, hiniwalayan na siya. Talaga? Akala ko ba ang galing-galing? Tuloy lang kayo. Umalis ka. Hindi ka ba nagtataka? Paano ako nakapasok sa kumpanya ninyo? Wala akong interes, pero ngayon napatunayan ko na. Ikaw ang nagpalaganap ng chismis, di ba? Hindi mo kayang isipin ang kapangyarihan ng Tsu family. Akala mo, kahapon, sa tulong ng manager, napahiya mo ako. Panalo ka na? Siyempre, hindi. Utang na loob dapat bayaran. Kung paano mo ako tratuhin, ibabalik ko ng 10 beses. Kagabi lang. Tubo lang yon. Nagsasabi ka na ng malalaking salita. Sabihin ko sa'yo, kung wala ang lalaki, wala ka. Nandito ako sa harap mo, may lakas ka bang saktan ako? Ganitong makatwirang kahilingan, bakit hindi ko pabigyan? Hayop ka, binuhusan mo ako. Papaalisin kita sa kumpanya ngayon din. Shen Qianyu, hinahanap ka ni Manager Zhao. Baka may kasalanan ka, hahanapin ka. Ano bang sinasabi mo, Qianyu? Halika, dito. Si Manager Zhang, head ng ER department ng Chanheng. Palagi kaming nakikipagtulungan. Kumpanya ni Jian Li. Kamusta? Shen Qianyu, hindi mo binigyan ng mukha si Manager Zhang. Sinabi niya, sa Chanheng, walang taong nagngangalang Jian Li. Hindi ba't pagkatapos mong maghiwalay, nagmamadali kang maghanap ng mayaman? Eto, handa na. Kung walang usapin sa trabaho, aalis na ako. Huwag, huwag. Sa lipunan ngayon, mas nakakahiya ang mahirap kaysa sa masamang babae. Hindi yan nakakahiya. Manager Zhou, balak mo bang magpalit ng industriya? Kung ganoon, ikaw na lang ang mag-alaga sa kliyente. Kalahati ng negosyo ng kumpanya ninyo. Galing sa Chanheng Group. Sigurado ka bang alis ka? Maniwala ka ba na mapapaalis kita sa Tianjin Group? Shen Qianyu, anong pinagsasabi mo? May lakas ka pa ng loob na galitin ang mga tao ng Chanheng. Sobra ka na. Palisin mo ako sa Chanheng Group. Katawa-tawa. Kung walang paliwanag sa nangyari ngayon, maniwala ka ba na mapapabangkarot ko ang kumpanya nyo? Hindi pa kayo humihingi ng tawad? Tawad lang ang solusyon? Paano naging ganoon kadali? Kaya, Manager Zhang, ano sa tingin mo? Maliban na lang kung humingi siya ng tawad sa harap ng buong kumpanya. At pagkatapos, samahan niya ako buong gabi. Huwag kang mag-alala, siguradong mas mabuti ako kaysa sa. Aong yun na si Ji. Mas maalaga ako sa'yo. Shen Qianyu, ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon. Dapat mong pahalagahan ito. Sige, ibibigay ko sa'yo ang pagkakataong ito. Ayaw talagang magbago. Wala akong ginawang mali kaya hindi ako hihingi ng tawad. Ikaw, Zhou, magbabayad ka rin para sa ginawa mo. Tumigil ka na.
Sundin ang utos ni Manager Zhang. Magresign ka o pumili ka. Narinig ko na wala ka ng matutuluyan ngayon, Shen Qianyu. Paano kung mawalan ka pa ng trabaho? Shen Qianyu, isipin mong mabuti. Anong gagawin mo? Aalis na ako sa trabaho. Ang kumpanya nyo ay binili na ng Chanheng Group. Gusto ng bagong chairman na makipagkita kay MS Shen. Ikaw pala? Para mas mapalapit pa tayo, kailangan kong magmadali. Hindi ba masyadong ito? Sakto, Chairman, may gusto akong i-report. Yung nasa Public Relations Department ninyo, si Zhang. Chanheng Group. Kaya pala binili ang kumpanya. Kaibigan mo pala? Kilala ko lahat ng mga executive ng Chanheng Group. Tingnan natin, paano niya ako paalisin sa Chanheng Group. Shen Qianyu, may lakas ka ng loob na galitin ako? Hindi dapat siya basta-basta palampasin. Ganito ang nangyari. Sana ay patas ang pagtrato ninyo, Chairman G. Sigurado. Ngayong gabi, may ipinapaalam sa atin ang ilang matatanda. Magtatrabaho muna ako. Hoy, teka. Hindi na kita bibiruin. Hintayin kita pagkatapos ng trabaho. CJ, Pinagalitan at pinaluhan ng bagong chairman si Shen Qianyu. Nakita ko mismo. Hindi makatiis sa pagalitan. Mamaya, pagkatapos kausapin ni Manager Zhang, may mas malala pang mga bagay na naghihintay sa kanya. Akala niya matapang siya. Babaliin natin ang kayabangan niya. Piraso-piraso. Impossible. Paano naging? Vice Presidente ng Sales Department si Shen Qianyu. Hindi ito totoo. Dapat na ipadala na ang bagong appointment sa personnel. Lanan. Yung nasa Public Relations Department, ikaw na rin ang bahala. Sige. Assistant Zhao, kayo pala. Sino ka? Ako si Zhang Jintao. Ang tagapamahala ng Public Relations para sa partnership ng Chanheng Group at Jinghua Group. Ah, ikaw pala. Tanggal ka na. Uwi ka na't mag-empik. Alis ka na. Impossible. Naku, wala na tayo. Siguro naman si Shen Qianyu ay hindi ganoon kapeti. Kahit ano pa, magpakumbaba muna tayo. Hindi ito totoo. Anong gagawin natin, Miss Zhu? Tatanungin ko ang chairman. Pasensya na kayong dalawa. Sinabi ng chairman na may violation kayo. Ng company rules. Kailangan ninyong umalis. Hindi ako. Si Miss Zhu, ginamit niya ang pamilya Zhu para takutin ako. Tumahimik ka. Jian Li, ano ba yan? Kapag hindi karapat-dapat ang posisyon, may kapalit na kapahamakan.
Chairman, kasalanan ko lahat. Ako na ang bahala. Kaya ni Shan Qianyu yan. Mas magagawa ko pa to. Excuse me, babalik na lang ako mamaya. Tumigil ka. Lumabas ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung paano ka umangat. Paano? Ganito ba? Walang hiya ka. Kapag nagtagumpay, tawag doon pagkakaisa ng puso. Kapag nabigo, saka yan walang hiya, nak. Dapat matuto ka sa ate mo. Tuloy. Boss J, uwian na. So ang relasyon natin ngayon mula boss at empleyado ay naging mag-asawa na. Kinch, sa tingin mo alin ang isusuot ko bukas? Pa sa Zenith Gala? Ito o ito? Ang ets mo, talagang umangat na. Hinahamon ka niya? Wala naman siyang trabaho ngayon, di ba? Na-promote siya. Vice President na ng Operations Department. Ano? Mali yata yan. Sigurado ka bang siya'y talagang ulilang walang maasahan? Bakit ko sasabihin sa iyo kung hindi totoo? Ang nangyari ngayon, hindi ito aksidente. Huwag kang matakot. Maliit lang naman na. Vice President ng Department. Bukas, pagkatapos, ko sa Zenith Feast, makukuha ko ang order ng Tsu family. At iba pang mga pamilya, AME. Saka ko siya paghihigantihan ng husto. Sek, Ang ganda ng ballroom na to. sabi nila, sobrang grand ng feast ngayon. Bukod sa tiyuhin ko, si Chen Minghua na Best Actor, si Li Sijing na Medical Expert, si Li Longhua na Research Techon, at si Gu Yuanshan na Northern King, narito rin. Ang hirap makita ng mga yan ng isa-isa. Di ko inaasahan na magkakasama silang lahat dito. Dahil yan sa malaking impluensya ng Chu family. Siyempre, kasama mo si Yifan. Pero ako, swerte ng mga ninuno ko, haha, parte ka ng Chu family. Ang manugang ko, ang panganay na anak ng Tsu family. Ah, hindi mo alam. Kasama si Tsu na pinakamayaman, si Lina Master, at si Chen na Best Actor. Ang iba pang apat na dumating sa Zenith Feast ngayon, ay para salubungin ang pagbabalik ng isang misteryosong tao. Kinch, ang feast na to, hindi kaya para salubungin ka? Ay, baka nga. Tara, Nabawi ko ang family heirloom jade ng Chu family. Baka tiyuhin ko, para salubungin ang pagbabalik ko, nagkalat ng balita. Kung ganun, siguradong pinapaboran ka ni President Tsu. Siyempre naman. Akala ko, di mo makikita ang ganito kong karangya. Nandito ka pala, hindi pa rin tumitigil. Tignan mo kung paano ko siya turuan. Umalis ka na. Walang hiya ka. Di mo ba alam kung nasaan ka? Sumama ka pa sa amin. Sa iyo ba ginanap ang feast na to? O sa'yo ba? Ay, tama ka. Sa amin nga. Ang yabang mo. Saan ang invitation mo? Pakita mo. Sinabi ko na, sa amin to, ang may-ari, kailangan pa ba? Ng invitation. haha, Shen Qianyu, alam ko. Malaki ang epekto sa iyo ng paghihiwalay ninyo. Pero si Kinch, para lang yun sa ikabubuti mo. Baka mamaya, di mo na alam kung paano ka napunta rito. Pumasok talaga siya ng kailalim. At narinig ko, na-offend niya ang pamilya Tsu. Kahit may imbitasyon, mukhang delikado pa rin ang sitwasyon niya ngayon. Guardia, palayasin mo siya. Tingnan ko. Kung sino ang maglalakas loob na palayasin siya. Ay, kapatid pala ni Kinch. Tingnan mo tong tao na to. Walang hiya, nag-ayos ng ganyan. Gusto lang mang-akit kay Yifan namin. Tingnan natin ngayon kung paano natin siya pagtatagpi-tagpiin. Ano ang balak ninyong gawin sa asawa ko? Gusto kong malaman. Nagpakasal na kayo? Pasensya na at nahuli ako. Bagay na bagay sa iyo ang damit na yan. Ikaw rin. Hindi, kung pansamantala lang ang gusto mo, paglaruan mo na lang. Pero yung babaeng ganyan, paano mo mapapakasalan? Ikaw, Kung magsasalita ka pa ng masama tungkol sa asawa ko, mag-ingat ka. Jian Li, ikaw ang may kapal ng mukha. Kaya pala nitong nakaraang mga araw, lagi mo siyang pinagtatanggol.
Palagi na pala kayong nagtatalik. Kahit na ikaw ay mula sa Chanheng Group, kung gagalawin mo ang miyembro ng pamilya Tsu, mamamatay ka ngayon. Sek, sinaktan mo ang anak ko. Lahat ng to, kasalanan ng babaeng to. Tingnan mo, papatayin kita. Ma, Ayos ka lang ba? Si Jian Li ang nanakit pero sa akin kayo galit. Parang prutas lang, pinipili ang malambot. Hindi mo magawang manakit ng babae, ako na. Sinabi ko na kung ano ang ginawa ninyo sa akin. Ibabalik ko lahat yan. Honey, Huwag ka nang magpakilala pa, alam na ng lahat. Kung anong klaseng tao ka. ma, Shen Qianyu, huwag mong isipin na dahil nakadikit ka kay Jian Li, pwede ka nang magmalabis. Malakas ang Chanheng Group. Pero ano naman, siya ba ang presidente ng Chanheng? Kayang-kaya ba niyang irepresenta ang Chanheng? Ang handaan ngayon, puro mahalagang tao ang dumalo. Ang pamilya Tsu, ang host. Mali ang sinabi mo, Nestsu. Ako ang nakadikit kay Ayu, hindi siya sa akin. At tungkol sa pagiging presidente ko ng Chanheng, baka hindi na kailangang sabihin sa'yo. Kayong dalawa, matigas talaga ang ulo. Baka naman si Shen Qianyu ay may nakatagong pagkatao pa. AME, ang pagkakakilanlan niya, isang may ina pero walang amang. Maliit na kaibig-ibig. Ginang Su, narinig ko na parang nitong mga nakaraang araw ka lang bumalik sa pamilya Su. Ang iyong ina ay kabit ni Xu Liang Chen. Tumahimik ka. Tatay, itong si Shen Qianyu at itong Jian Li, pinahiya nila ako ng magkasama. Pinahiya ang pamilya Tsu, palayasin mo na sila. Walang galang na anak. Hindi pa ba magsosorry agad? Bienan, mali ang pinapalo mo. Dapat ang papaluin ay ang babaeng itong si Shen Qianyu at iyon. Mataas na loob na si Jian Li. Paano mo napalo si King Ji? Tatay, tumahimik ka. Paumanhin, ang aking anak na babae ay kakabalik lang sa pamilya Su. Hindi pa niya alam ang bigat ng sitwasyon. Sana'y patawarin mo siya. Huwag mo sanang isipin ang maliit na pagkakamali. Tatay, lupain ito ng pamilya Tsu. Nalilito ka ba? Anong karapatan mo humingi ng tawad para sa kanila? Tama, tatay, hindi ba't pinapahiya mo ang dangal ng pamilya Su? Ikaw ang nag-udyok dito. Tatay, Nagsisinungaling ka pa? Papatayin kita ngayon. Bienan, baka mayroong misunderstanding dito. Sa totoo lang, wala kaming kasalanan. Ang may kasalanan, silang dalawa ang nanggulo. Kayong tatlo, gusto niyo ba akong patayin? Hindi pa ba magsosorry agad? Ako ang may kasalanan sa hindi tamang pagdidisiplina sa aking anak. Patawarin mo ako. Tungkol naman sa dalawang ito, wala silang koneksyon sa aming pamilya. Bahala na kayo sa kanila. Presidente Ji, Ito ang presidente. Si Presidente Jai ng Chanheng Group. Kahapon lang inanunsyo. paano siya naging presidente ng Chanheng Group? Paano siya nagkagusto sa isang second hand? Ang Chanheng Group, iyon ang laging pinapangakong malaking korporasyon. Paano siya nakakilala? Sa kanya? Akala ko matanda na ang presidente ng Chanheng Group, ang bata-bata pa pala. Sabi ko na nga ba, ang ganda-ganda, ang eleganteng dalaga. Hindi pwedeng walang pangalan. Wala na ang Chanheng ngayon, bukod sa loob ng bansa. Kaya nitong makipagkumpetensya sa pamilya Tsu, kahit sa ibang bansa. Nangunguna, kahit dumating ang pamilya Tsu. Kailangan pa rin bigyan ng respeto. Paano nila nagawa yon? Parang naghahanap lang sila ng kamatayan. Ako ang may kasalanan, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Patawarin mo ako. Anak. Qianyu, kahit papaano, mag-asawa kayong dalawa. Huwag mong gawin ng ganito, kabigat ang sitwasyon. Shen Qianyu, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Chanding Shengyan? Ang kinabukasan ni Fan. Wala akong pakialam sa kanyang kinabukasan. Ngunit, ngayon, nais kong hayaan muna kayo. Si MS Shen, sa harap ni MRG, inisip pa rin ang dating pagkakaibigan. Hindi ito maganda. Si MRSG ay hindi malinaw sa sitwasyon. Kahit na ikinasal na, maaari pa ring palayasin ng pamilya G. Sinabi na ng asawa ko na hayaan kayo, umalis na kayo. Jian Li, ang galing mo. Ikakasal ka, hindi mo man lang ako sinabihan. Ako, ang matandang ito. May respeto ka pa ba sa akin, ang iyong inang humubog sa'yo? Tungkol dito, ang amang humubog. Kung hindi sinabi sa akin ni Xinyan, patuloy pa rin ako. Maglilihim sa akin ng matagal. Tita, ako. Wala kang karapatang makialam dito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mabuti nga. Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin? Itinatakwil mo si Xinyan na kapareho ng iyong kalagayan. Gusto mo pang pakasalan ang isang babaeng ikalawang kasal na. Yung matandang yon ba ang pumilit sa'yo? Usa ko itong ginusto, walang kinalaman ang amang humubog. Tigilan mo na. Ngayon din, hiwalayan mo siya. Hindi ko magagawa. Huwag mong isiping hindi ko alam kung sino siya.
Sino ako? Kung hindi ka nahihiya, sasabihin ko na. Ikaw ba ang anak ni Nalilong Hua at ng kanyang kabit? May hawak siyang larawan. Kawangis mo ito. Siguro, ito ang nanay mo. Noong siya'y bata pa. Hindi, nagkakamali po kayo. Kung kinikilala mo pa akong inang humubog sa'yo, kailangan mong hiwalayan siya. Brother G, huwag mo nang galitin si Tita. MS. Sa pag-asawa, kung hindi pantay ang kalagayan, ikaw ang masasaktan. Paano mo nalaman na hindi kami pantay? Nakakatawa. Nag-akala ka bang pantay ka ng chairman ng Chanheng Group? Alam ko, gusto mong umangat sa pamamagitan ng iba. Kaya't hindi mo bitawan ang gintong pagkakataon. Kayong dalawa. 2 araw pa lang nakakasal, may tunay bang pagmamahalan? Ano naman? Marami ang nagkakagusto sa unang tingin. Huwag mo nang dayain ang sarili mo. Ngayon, kung ikaw ang kusang maghihiwalay, baka mas mabuti pa. Para mapanatili ang dignidad ng lahat. Gusto mo bang magkagulo hanggang sa huli? Tama na. Kuya G, huwag kang mag-alala. Bukod sa itsura, ang tatay ko ay isa sa top 10 sa Forbes. Ang nanay ko ay isang Harvard professor. Ako ay nagtapos sa Harvard Business School, marunong ng 8 wika, at sa loob lang ng 3 taon, ang kumpanya ko ay nag-ipon na. Miss, sa tingin mo ba, karapat dapat ka pa kay Kuya G? Siya ay si Lutzinian. Siya pala. Malakas ba ang pamilya Lu? Hindi kasing yaman ng Chanheng ang pamilya Lu. Pero ang negosyo nila ay may kinalaman sa mga organisasyon sa ibang bansa. Miss Shen, huwag mong subukang magpakamatay. Malaking bagay ang mawalan ng buhay. Sino ang may lakas ng loob na patayin ang anak ko? Hindi mo ako tinanong. Sino ito? Hindi ko nakilala. Tito Gyu. Mahina ka, binigay ko sa'yo ang anak ko, hindi para pagdusahan niya. Kayong dalawa ang nagpapakalat ng kasinungalingan at nagnanais na patayin ang anak ko. Gaya ng ama, gayang anak. Walang modo, puro mura. Igalang mo ang sarili mo. Hahaha, isang batang babae lang, nangahas pang magmalaki sa akin. Kahit ang tatay mo na si Luz Hanlong ang dumating, hindi niya masasabi yan. Kilala mo ang tatay ko. Noon, ang tatay mo ay nagmamakaawa na maging estudyante ko, pero pinalayas ko lang siya. Hinamak mo ang tatay ko. Mukhang hindi maganda ang magiging resulta ngayon. Papuntahin ko ang tatay ko para dalhin kayong mag-ama sa impyerno. Tito Lu, hindi niya yan magagawa dahil siya ang Zenbei Wang. Hindi ko inakala na may ganito siyang pagkakakilanlan. Itinago niya sa akin. Guyuan Shan. Bumalik na talaga si Guyuan Shan? At siya pa pala ang tatay ng babaeng ito. Kilalang kilala si Guyuan Shan sa Europa. Anak, di ba't dapat umalis na tayo dito? Baka mamatay tayo. Bilisan mo. Ngayon, karapat dapat na ba ang anak ko kay Jianli? O gusto mong pumunta rito, si Luz Hanlong para makipag-agawan sa akin? Huwag kang magmayabang. Dito sa ating bansa, ako ang magsasabi kung sino ang karapat dapat sa anak ko. Tanungin mo ang anak mo kung susunod siya sa'yo. Pasensya na. Talagang walang utang na loob. Sa tingin ko, ikaw ang walang utang na loob at naghahangad ng kapalit sa kabutihan. Wala kang karapatang makialam dito. Hindi ko sana pakikialaman pero sinaktan mo ako kanina. Kung hindi mo ako tatanggapin bilang manugang kung ano man ang gawin ko, wala ka ng pakialam. Ngayon, humingi ka ng tawad sa akin. Hahaha. Akala mo ba dahil nakatayo si Guyuan Shan dito? Pwede ka nang magmalaki. Ang yabang mo. Walang respeto sa nakatatanda. Hindi ako mag-atubiling bigyan ka ng leksyon. Tita, pwede ko na bang ipasok ang mga dala nila? Ito ay 1,000 taong ginseng. Perpekto pa ang bisa.
Napakabihira, hindi mabibili ng pera. Ito naman ay 1,000 taong lingshi. Galing sa mga liblib na bundok ng Afrika, inabot ng ilang taon bago may padala. Ito ay 10,000 taong agarwood. Kalahating kilo lang sa buong mundo. Kumuha ako ng 100 bilang dote. Ang dalawa pang ito ay mga pandaigdigang shares at ari-arian ng aming pamilyang Lu. Binibini, ano naman ang malaking ambag mo? Grabe, nakakamangha. Ero, bakit puro halamang gamot ang unang tatlo? Jian Li, ito ang inipon ng pamilyang Lu sa loob ng ilang dekada. Pinaghirapang hanapin para sa iyo. Ilang taon nang nakahiga sa kama ang nanay mo. Ito na ang tanging pag-asa. Ikaw ang bahala. May ganito palang sikreto. Nasa alanganin na si Ginoong Ji. Parehong mali ang anumang pipiliin niya. Ako ang bibili ng mga halamang ito. 1 bilyon. Yan Li, huwag mo akong pahirapan. Hindi ibebenta. Dagdagan ko ng 10 beses. Para sa babaeng ito, handa kang gumastos ng 10 bilyon? Mali pala ang tingin ko sa kanya. Tigilan mo ang drama. Ayaw mong magbenta? Kukunin ko na lang. Tito Gu, bago mo kunin, sisirain ko muna. Lahat ng mga halamang ito. Ikaw, Jian Li. Hiwalayan na tayo. Ano? Napakabait ni Binibini Shen. Yan Li, magpapasalamat ka sa akin. pa saan? Sino siya? Mukhang may dating. Hindi ko rin kilala. Pero kung nakapasok siya sa Zenith Feast, hindi siya ordinaryong tao. Sino ka? Gusto kong malaman, bakit dapat magpasalamat si Yanli sa iyo? Dahil sa sariling interes mo, pinaghiwalay mo ang mag-asawa? Ginoo, ito ay pamilya naming usapin. Wala kang pakialam. Talagang napakamahalagang mga halaman. Bihira talaga itong makita sa labas. Ero, ang mga basurang ito, itinuturing niyong kayamanan? Anong lakas ng loob mo? Ang basura, dapat sa basurahan. Ito ay napakamahal na kayamanan. Baka sira ulo na ito. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, gagawin kong libingan mo ang handaan sa tuktok ng langit na ito. Tumabi ka, baka masaktan ka. Masasaktan ang puso ni tatay. Ikaw, Wala kang karapatang makialam dito. Sabihin mo sa tatay mo. Sabi ni Li Sijing, ang pandaigdigang institusyong medikal ng pamilya Li. Mula ngayon, opisyal nang titigil sa pakikipagtulungan sa pamilya Lu. siya ang tita ng medisina, si Li Sijing. Kaya may kaapatan talaga siyang sabihing basura ang mga gamot na iyon. Tito Li, hindi ko alam na kayo pala ito. Huli na. Bakit napakatakot ni Jianji, Lu kay Titan Li? Hawak ng pamilya Li ang ugat ng pandaigdigang pangangalagang medikal. Ang mga industriya nila, alin ang hindi nangangailangan ng pinakamahusay na proteksyon medikal. Sa loob ng 3 taon, mawawasak na ang pamilya Lu. Sakto, may ibibigay ako sa iyo. Dalhin dito. 1 buong kahon ng ginseng na 3,000 taon. Dalhin mo, pangsabaw. Ito ay lingshi na 10,000 taon. Dalhin mo, pangdekorasyon. Ito ay kalahating kati ng agarwood, kulang ng 1 tile. Pag may time, pag-apuyan kita para pampalipas oras. Talagang pag-aksaya ng kayamanan. Yan Li, pinakasalan mo si Qianyu. Magkakapamilya na tayo. Matagal na akong tumigil sa pagtutusok. Pero dahil sa ina mo, babalik ako ng 1 beses. Tandaan mo, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil pinakasalan mo ang anak kong si Qianyu. Pasalamatan mo siya. Hindi ba si Jianji, Shen ang anak, ni Haring Zenbi, si Guiyuan Shan? Kanina ko narinig na tinawag ni GNG. Siya na tito, si Haring Zenbi. Baka naman. Tunay niyang ama si Li Yisheng. Ay, tatay. Inimbita lang sila ni Tito para salubungin ako. Bakit hahayaan nating manguna ang babaeng iyon? Salubungin ka? Panaginip. Nga, sabi-sabi, para salubungin ang misteryosong tao. Hindi ba ako yon? Hoy, nga. Sino ba si Shen Qianyu? Alam ko kung sino. Sabi ng lola mo, kahit anong halaga, paalisin ang Shen Qianyu na yon. Papunta na rito ang lola mo. Ako na ang bahala.
Umalis na tayo. Sige, ma, alis na tayo. Alis na. Anong kalokohan ang pinagsasasabi ninyo? Ito ang anak ko. Isang babae na hindi alam kung sino ang tunay niyang ama, pero pinagmamalaki pa rin. Hindi ba't ito ang mga umalis ng palihim kanina? Bakit kayo bumalik? Pagpasok pa lang, ng away na ng mga boss, wala talagang takot sa buhay. Ikaw alam mo kung sino ang ama mo, sayang lang. Ang organizer ng Zenith Feast ay ang pamilya namin Chu. Ang mga inimbitahan ng pamilya Chu ay mga kilalang tao sa mundo. Hindi namin papayagan ang mga taong may masamang asal na magpababa ng antas ng selebrasyon. Ang presensya ninyong mga ito ang nagpababa na. Ng antas ng selebrasyon, wala nang mas bababa pa. Biro lang, Boss G. Pagsasabi lang ng totoo, Naniniwala ako, naloko ka lang ni Shen Qianyu para mapanatili ang kaayusan bilang kinatawan ng pamilya Tzu. Inaanyayahan ko si Shen Qianyu na umalis kaagad. Ha, ikaw ang kinatawan ng pamilya Xu. Ako ay miyembro ng pamilya Tzu. Siyempre ako ang kinatawan. Eh ako rin, kinatawan ng pamilya Xu. Hahaha. Sa tingin ko, nababaliw ka na, wala nang lunas. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang kinatawan? Kami ni King. Nandito pa rin, nakatayo. Yexet, itong bagay na ito, dapat nakita ninyo ito. Bakit bumalik sa'yo ang jade pendant na ito? Sej, Shen Qianyu. Nagnakaw ka pa sa pamilya Su. Bilang dating asawa mo. Nakakahiya ka, ibigay mo yan. Bilang dating asawa mo, nandidiri rin ako, naalala ko. Paano ako nabulag na nagustuhan pa kita? Mga tauhan, palayasin ninyo si Shen Qianyu. Si Shen Qianyu lang ang target ko. Kung may mangyalam pa, huwag niyong sisihin kung magiging bastos ako. Anak, medyo sobra na yata. Tatay, nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Lola? Pero hindi naman kailangan magalit sa maraming tao. Tatay, ako na ang bahala, Bienan. Makinig na lang kay King, ha? Bilang kinatawan ng pamilya Tzu, inutusan ko kayo. Napalayasin ang grupong ito. Sinong mga has lumapit, mamamatay. Mga tauhan ng pamilya Lu, suportahan ninyo si Miss Tzu. Makinig kayong lahat. Ako ang anak ni Sudongshan. Tingnan ko kung sinong mga has magpalaya sa akin. Paano siya naging anak ni Tzu Dongshan? Hindi ba ako nagkakamali? Palagi pala niyang alam. Baka may iniwan siyang huling habilin si Z. Totoo ba ang sinabi ni Shen Qianyu? Naku, talaga bang nalampasan namin ang gintong phoenix? Talaga bang nalampasan namin ang gintong phoenix? Totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Huwag. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Palayasin na ninyo siya. Ikaw. Alam kong narito ka para pagtawanan ako. Sakto, gusto ko ring makita ang mga mukha ninyo. Pero kung mang-insulto ka pa ulit, papatungan ko ang dila mo, paniwala ka. Mga tao ba kayo? Gapusin ninyo siya, ngayon din. Mga masasama, bitawan ninyo. Mga has ka pang saktan ang pamilya Tzu sa Rongcheng. Talagang may lakas ng loob ka. Nanay, dumating ka na. Naku, dumating pa ang Matriarch Chu. Sino ba yan? Si Matriarch Chu ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Chu. Ang ina ni Tzu Dongshan. Dati, walang tumutol sa pamilya Chu. Nitong mga nakaraang taon, nagretiro na siya sa pagsamba. May palabas tayo. Bitawan na. Pagpugay kay Matriarch Chu. Pagpugay sa Matriarch. Walang ganyang inapo ang pamilya Tzu. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng pamilya Tzu para magkagulo rito. Matriarch Tzu. Mali ang sinabi mo. Ang nanggugulo ay iba siguro. Lola, sinusunod ko lang ang utos ninyo. Ako ang nag-utos kay King Ji. Napalisin si Shen Qianyu. Kailangan namin ng makatwirang paliwanag. Makatwirang paliwanag. Ito, ang babaeng ito ay masama at dinumihan ang aming pamilya. Matriarch Tzu, sobra na.
Bakit ibinabalik pa ang nakaraan? Kung alam ninyo ang nangyari noon, dapat ninyong isipin na hindi pwedeng pumasok ang babaeng ito sa aming pamilya. Ayaw ko rin. Akala mo ba espesyal ang pamilya ninyo? Tinatawag kitang matriarch dahil iginagalang kita. Ang utang mo sa aking kapatid na babae ay malinaw sa akin. Sige, kung ayaw ninyo sa pamilya Tsu. Mas madali. Umalis kayo rito. Huwag nang dumalo sa piging sa langit. Ngayon, talo ka pa rin sa akin. Sino ang mangahas sa anak ko? Ano na naman to? Tatlong ama na naman? Ang award-winning na aktor na si Ji Chen Minghua, Professor Nobel na si Li Longhua, at ang boss. At ang pinakamayamang si Tsu Dongshan. Napakagulat ng pagkakakilanlan ni Miss Shen. Nanay, matanda na kayo, ang mga bagay sa pamilya Su. Hindi kayo ang magpapasya. Hanggat nandito ako sa pamilya Tsu. Ang babaeng ito, hindi pwedeng bumalik sa pamilya Tsu. Lumalaki ang ulo mo isang babae lang. Dapat noon pa lang ay pinatay na kita. Patay na si Z. Hindi mo pa rin tinatantanan si Kianyo. Hahayaan mo lang ba silang ganyan-ganyanin nila ako? Nanay, sobra na kayo. Anak ko si Kianyo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng mangkukulam noon? Masamang palad ang babaeng ito kapag pumasok sa pamilya Tsu, magkakawatak-watak at malulugmok ang pamilya. Nawala ang kapatid mo nung araw na iyon. Kaluluwa ng langit at lupa. Pumarito ang dakilang ninuno. Una, si Tangseng at Zhu Baji. Pangalawa, si Shaseng at Son Wukong. Pangatlo, si Yang Jian. Pang-apat, si Li Jing ang hari ng pagoda. Panglima, si Jidian Bodha. Pang-anim, ang espiritu ng puno ng willow sa ilog. Dongshan, ano ang nangyari? Nanay, Dumating ang masamang supling, mawawasak ang daang taong pundasyon ng pamilya Su. hindi totoo yon. Mangkukulam, totoo ba ang sinabi mo? Kung hindi kayo maniniwala, tiyak na darating ang malaking kapahamakan sa pamilya Su. Para maiwasan ito, kailangang alisin ang sanggol na ito. Dongshan, kung ipapa-abort mo ako, makikipaghiwalay ako sa iyo. Masama kang tao. Gusto mo bang sirain ang pamilya Chu? Nanay, bakit mo siya sinaktan? Masama na. Na-aksidente ang binibini habang pauwi. Hindi na naagapan, namatay sa lugar ng aksidente. Dongshan, hindi pwedeng ituloy ang masamang supling na ito, kailangang alisin. Nanay, huwag, hindi siya masamang supo. Nanay, tumahimik ka. Kung hindi mo ito ipapa-abort, gusto mong mamatay lahat ang pamilya Chu. Hindi ko ipapa-abort ang batang ito. Tsu Dongshan, makikipaghiwalay ako sa iyo. Alis ako sa pamilya Tsu. Nanay, hindi ko hahayaang saktan mo ulit ang anak ko. Noon, hindi ko sila naprotektahan, ang mag-ina. Ngayon, kaya ko na. Dalhin ninyo rito ang tao. Ano ba talaga ang katotohanan sa nangyari noon? Pakiusap, patawarin ninyo ako. Binayaran ako. Aking mabuting kapatid. Saan ka pupunta? Ayaw mo bang malaman ang katotohanan? Siya ang nag-utos sa akin. Noon, grabe ang pag-agawan ng kapangyarihan sa pamilya Su. Basta huwag mong pababayang ipanganak ang batang ito. Dagdagan ko pa ng 1,000,000. Madali lang usapan yan. Ikaw. Nanay, nagkamali ako. Isang hakbang lang ito. Patawarin mo na ako. Nanay. Patawarin kita. Hindi ka mapapatawad ng kaluluwa ng kapatid mo. Kaugnay ka rin sa aksidente ng kapatid mo.
Ano? Dalhin muna ninyo ang mga ito. Sandali. Dongshan, pamilya tayo. Patawarin mo na ang kapatid mo. Nanay, alam mo ba ang sinasabi mo? Nanay, huwag ka nang magsalita. Kailangan kong magbigay ng paliwanag kay Zee. Sage, kung ganon. Mamamatay na lang ako rito para hindi makasagabal sa inyong pamilya. Sige, pag-usapan natin ito mamaya. Ngayon, ako, si Tsu Dongshan, ay opisyal na inihahayag. Si Shen Qianyu ang anak na babae ng pamilya Tsu. Mamanahin niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya Tsu. Teka. Para makabalik sa pamilya Tsu, dapat manumpa siya na hindi magkakaroon ng sama ng loob kay Liang Chen at sa iba pa. Kung hindi, baka kapag naging makapangyarihan siya, saktan niya sila. Paumanhin, hindi ko tatanggapin. Anak, anuman ang gusto mong gawin, kaming lahat ay susuporta sa iyo. Tatay, sa loob ng napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na tatawagin kitang tatay. At ito rin ang huli. Noon, dahil sa pag-anak sa akin, nagkaroon ng sakit ang aking ina. Kaya maaga siyang namatay. Sa mahabang panahon, nagdusa ako. Hanggang sa umabot ako sa kasalukuyan. Maaari kitang patawarin. Ngunit wala akong kakayahang patawarin para sa aking ina. Huwag kang magpakapalad. Kapag umalis ka sa pamilya Tsu, wala kang halaga. Matandang bruha, hindi ako naniniwala. Lola, masyado kang kumpiyansa. Ang kumpanya ko ay para rin kay Qianyu. Ang presidente ng Chanheng Group ay ang kanyang asawa. Anuman ang gusto niya, kayang-kaya. Ang pamilya Tsu ay hindi naman siguro mas mayaman sa kanya. Salamat sa kabutihan ninyong mga tiyo. Ako, si Shen Qianyu, ay nanunumpa dito. Sa buhay ko, sisiguraduhin kong magbabayad ang mga nagkamali. Nang nararapat na parusa, hindi ko hahayaang mamatay ng walang katarungan. Ang aking tiyahin at ina. Haha, tinalikuran niya. Ang pagkakakilanlan ni Shen Qianyu, napakalakas pala. Ngunit siya, Shen Qianyu. Hindi siya basta-basta susuko. Inangkin niya ang shares ng pamilya Tsu at magpapakasal ulit sa anak ko. tayo tatlo, kahit hindi kilala ni Shen Qianyu, ako o hindi ako kilala, anak siya ng pamilya Tsu. Kapag may ginawa pa kayo sa kanya, papatayin ko kayo. Hindi na. Teka. Ikaw pala yung gago, traitor. Ang pangit ng panlasa mo. Narinig ko, sinaktan mo ang anak ko. Kukuha muna ako ng tubo ngayon. Sa susunod, iwasan mo si Qianyu. Aray, binti ko. Sa tagal ng panahon, ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahirap ang buhay ng nanay ko. Magiging maayos din ang lahat. Jian Li. Hiwalayan na natin. Presidente, iniwan ng misis ang kasulatan ng diborsyo at umalis na. Hanapin. Bilisan ninyo. Presidente Chu, nawala ang binibini. Ginoong Li, nawawala ang binibini. Ano? Paano nangyari? Hanapin agad. Tatay. Nawawala si Qianyu. Ano ang hinihintay ninyo? Hanapin. CJ. Nawala si Shen Qianyu. Dumating na ang pagkakataon natin. Nawala. Pero, ang mga nasa likuran niya, Tutulungan tayo ni Lola.
Presidente Shen, ayon sa maasahang balita, ikakasal sina Tzu Qingche at Chu Yifan ngayon. Si Tzu Liangchen at ang matriarch ng pamilya Tzu, si Xiao Yunchu, ay sasama sa seremonya. Handa na ba ang lahat ng dokumento? Panahon na para bigyan sila ng malaking regalo. Presidente, bumalik na sa bansa ang misis. Tara na. Presidente, sa mahabang panahon, hinayaan ninyong lumago sa kumpanya sina Tzu Qingche at Chu Yifan. Baka magalit ang misis kapag nalaman niya. Para lang mapilitan siyang bumalik at siya mismo ang mag-ayos ng mga basurang yan. Ngayon, walang makakatakas. Presidente Chu, bumalik na ang binibini. Lakad. Ginoong Chen, dumating na ang binibini. Bilis, lumakad na tayo. Dr. Lee, dumating na ang binibini. Lakad, hanapin natin siya. Ginoong Hukom, may balita na tungkol sa binibini. Mabuti, bilis, lakad na tayo. Sa mga nakaraang taon, sa wakas ay nagtagumpay din kayo. Si Qingche, talagang suwerte ng ating pamilya. Mula nang magkasama kayo, ang negosyo ni Yifan ay lalong lumago at sa katapusan ng taon ay ipo-ipo na. Kakayahan lang naman ni Kuya Yifan yon. Tumulong lang ako ng kaunti. Palaging kumikislot ang kanang mata ko. Sa tingin mo may masamang mangyayari kaya? Sa Rongcheng, sino pa ang mga has na guluhin tayo? Baka si Shen Qianyu? Wala namang balita sa loob ng maraming taon, malamang matagal ng patay sa labas. Ama. Binibini Tzu, payag ka bang pakasalan si Ginoong Chu? Kahit sa hirap, o ginhawa, sa tagumpay o kabiguan, magsasama sa paglalayag. At pagdurusa, upang maging mag-asawa habang buhay. Shen Qianyu, Ikaw pala? sino ito? Ito ba yung bida sa siya ni Grand Feast noon, si Shen Qianyu? Akala ko hindi talaga siya darating. Shen Qianyu. Ngayon ay ang kasal, nina Qingche at Yifan. Sinadya mo ba? Ang sirain ang kanilang kasal? Umalis ka na. Sinadya kong magbigay ng regalo. Tao, dalhin ang regalo ko. Buksan ang kurtina. Nagustuhan niyo ba ang regalong ito? Shen Qianyu, ano ang ibig mong sabihin? Nainggit ka ba sa akin at kay Kuya Yifan? Dahil mas maayos ang buhay namin kaysa sa'yo. Ang nangyari noon, matagal na yon. Hindi na namin pinapansin. Bakit ikaw, patuloy kang humahabol? Nga, matagal na iyon. Kayong dalawa, wala pa ring nagbago. Ganoon pa rin ang kapal ng mukha niyo. Masama, hindi ka welcome dito. Noon, hindi mo sinamantala ang pagkakataon. Ngayon, kalahati ng shares ng pamilya Tzu ay nasa kamay ni Qingche. Ikaw, ano pa ang ipaglalaban mo? Mabuting pamangkin, payo ng tiyo. Magpakumbaba ka na lang. Buti na lang nandito kayong lahat, hindi ko na kailangang maghanap ng paisa-isa. Ano ang ibig mong sabihin? Mukhang ang regalong dala ko kanina. Hindi masyado yan. Regalo. Mukhang gusto mong sumpain kami para mamatay. Tama ka. Talagang ipinapadala ko ito sa inyo. Ang mga taong itong walang puso at kaluluwa para sa kanilang maagang paglalakbay sa langit. Ano? Ulitin mo nga. Shen Qianyu, hanggang sa iyong lola ay sinaktan mo. Hindi ko kailangan sinabi na siya ang aking lola. Ganoon ka pa rin, palalo at mapang-api. Narinig ko na nabali ang iyong binti, nagpagaling ng kalahating taon. May mga epekto pa ba hanggang ngayon? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Isa sa ilalim ka sa batas. Ayaw mo bang magsumite ng sarili? Bakit hindi nasasalita? Karaniwan, ikaw ang pinamasda mo. Hindi kita natatakot. Huwag kang manginig habang nagsasalita para mas kapanipaniwala. CJ, ayaw ko nang makipagtalo sa inyo. Noon pa man, sinabi ko na ipagtatanggol ko ang aking ina. At kukuha ng hustisya para sa aking namatay na tiya. Simula ngayon. Su Liangchen, aminin mo ba ang iyong kasalanan? Katawa-tawa, sabihin mo lang na may kasalanan ako. May kasalanan na ako? Akala mo ba, tito mo, ay natatakot sa mga pananakot? Sa harap ng napakaraming tao, pinagbintangan mo ang aking ama. Ano ba ang iyong motibo? Sa tingin ko, nagsisisi ka at gusto mong bawiin ang mga shares ng pamilya Tzu. Mukhang totoo ang hinala ni Miss Shen.
Noong araw, siya ay kilalang may matibay na prinsipyo. Pero sabi-sabi lang yan, kailangan makita. Bawiin. Magandang salita yan. Ibig sabihin, ang mga dating shares ng pamilya Tsu ay talagang sa akin. Nga, Tumahimik ka. Ang mga shares ng pamilya Chu ay walang kinalaman sa iyo. Ang iyong tiyuhin at ang iba sa mga nakaraang taon ay gumawa ng napakaraming kontribusyon sa pamilya Chu. Ang mga ito ay nararapat lamang sa kanila. Mukhang talagang nahihibang ka na, hindi mo na mabilang ng tama. Ayon sa aking kaalaman mula ng Sixu Kings. At ang kanyang ama ay pumasok sa Xu Corporation, ang stock price nito ay patuloy na bumabagsak. Hanggang ngayon, hindi nakalahati ng dating halaga. Paano nalaman ng babaeng ito ng ganito kadetalyado? Kung ayaw mong mag-amin, ipapadala kita para mag-amin. Mga tao, dalhin si Xu Liangshen para magsumite ng sarili. sino ang maglalakas loob? Bitawan mo ako. Tatawag ako ng pulis. Maglalakas loob kang manghuli sa liwanag ng araw. Tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung sino ang unang hulihin pagdating ng pulis. Napakaraming tao ang nakatingin. Huwag mo akong pagbintangan dito. Huwag mong isipin na wala akong ebidensya. Narito ang lahat ng ebidensya na ikaw ang nag-utos para pumatay at manakit. Dalhin mo siya pababa. Bitawan mo ako. Tatay. Walang hiyang hayop ka. Pakawalan mo na ang tiyuhin mo. Tiyuhin. Parang hindi ninyo ako itinuring na. Isang tunay na Xu, di ba? Ikaw. Sa kawalan ng hiya, hindi ako makakapantay sa inyo. Pinatay ang sarili mong anak na babae, pero wala kang pakialam. Hayaan mo lang ang mamamatay tao na malayang nakakalabas. Patay na ang tao, ang mga buhay ay dapat magpatuloy. Narinig mo ba? Iyan ang paliwanag ng matriarka ng pamilyang Xu. Paano nila nagawa iyon? Totoo pala ang sabi-sabi, ang puno ay baluktot, ang sanga ay gayon din. Baka ang pagkamatay ng tiyahin ni Miss Shen ay utos nitong matandang babaeng ito. Masyadong madali para sa iyo ang himatayin. Nagkukunwari lang siyang himatayin. Tao, may malubhang sakit ang matanda, kailangan ng first aid. Kunin mo ang aking scalpel, bubuksan ko ang kanyang dibdib. Huwag na, huwag na. Ayos na ako. Mabuti naman. Tao, bigyan ng upuan ang matanda. Magsisimula na ang magandang palabas. Anong balak mo? Tapos na ang tatay mo, ang punot dulo. Ngayon, kayo naman ang dalawa. Kianyu, ibabalik namin sa iyo ang bahay ng nanay mo. Kaya mo lang nalaman na akin ang bahay. Noon, ginamit ninyo ang abo ng nanay ko para palayasin ako ng walang dala. At inagaw ninyo ang aking ari-arian. Ang bagay na ito ay hindi madaling kalimutan. May ganito palang nangyari, kung ako ang nasa kalagayan niya, gagantihan ko rin sila ng husto. Sabihin mo, magkano? May pera si Yifan. Bibigyan ka namin ng kompensasyon. Nanay, Hindi ako naghahanap ng pera. Ang layunin mo ngayon ay pera, di ba? Nagkukunwari ka pa. 50 milyon, tapos na ang lahat. katawa-tawa, ang boss ko ay si Kianyu, chairman ng Kianyu International. Mag-alala ba siya sa konting pera ninyo? Ang Kianyu International, 3 taon pa lang nang itatag, dominado na ang Europa. Sa pamamagitan ng mga short drama project, naging pinakamalaking platform ng pelikula sa buong mundo. Ang pamumuhunan ni Kianyu ay kahanga-hanga. Sumuporta lang sa ilang kumpanya. 80% sa kanila ay naging matagumpay na nakalista. Kung ganon, ang pamilyang Chu at pamilyang Chu ay talagang hindi katapa. Nagsisinungaling ka. Kianyu at Kianyu, talaga bang nagkataon lang? Hindi mahalaga kung nagsisinungaling o hindi, ang mahalaga, kayong dalawa. Ay kailangan ding mag-report sa bilangguan. Ano, may kapangyarihan ka bang makalampas sa langit? Gustong manipulahin ang batas? Wala akong kapangyarihang makalampas sa langit, ako ay isang sumusunod sa batas. Mabuting mamamayan. Kayo ba? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Kianyu, tayo sa pribado. Talaga bang may hawak silang kinch ng anumang bahid? Nakikiusap ako, huwag ka nang magulo. Gusto ko lang makamit ang hustisya, Shu Yifan. Su Kingsh. Talaga bang walang konsensya ang inyong dalawa? Gusto niyo bang ipaalala ko sa inyo ang peking gamot? Ano ang alam mo? Nagloloko lang siya sa akin, kung talagang may ebidensya siya. Bakit pa niya hihintayin ang araw na ito? 3 taon na ang nakalipas, sa aking kaarawan, binigyan ninyo ako ng pagbati. 3 taon mula ngayon.
Sa inyong kasal, ako naman ang magbibigay sa inyo ng regalo. Kung hindi ninyo aminin, ipaubayan na lang natin sa pulisya. Mga tao, dalhin ninyo silang dalawa. Nasaan ang mga gwardiya? Dali, may tao. Pigilan ninyo sila. Bitawan mo ako. Qian Yu, Mahal. Mamatay kayo. Jian Li. Huwag kang umiyak. Kapag umiyak ka, hindi ka na magiging maganda. Jian Li. huwag ka nang malungkot. Tatay. Nanay, ano ang sinasabi mo? Matagal na bago ko naunawaan. Pinapatawad ka ng nanay. Bakit ka nandito? Nag-arrange ka ng libing para kay nanay, syempre dapat akong pumunta. Hiwalay na tayo. Hindi ko pinirmahan ang kasunduan. Hindi epektibo ang hiwalayan. Pero, Isipin mo na lang dahil ipinagtanggol ko si Miss Shen kahit hiwalay tayo. Dapat hintayin muna na gumaling ako, di ba? CJ, Kailangan ko pa ng tulong mo sa isang bagay. ano sa palagay mo, magugustuhan kaya ni tita ang mga regalong binili ko para sa kanya? Lahat ng binili mo magugustuhan niya. Tingnan mo, angkop ba ang suot ko ngayon? Napakaangkop. Sige, kung magpapatagal pa tayo, magiging hapunan na ang tanghalian. Lanan, Bakit ganito ka balisa? Ikaw si Xiao Yu, di ba? Opo, kumusta po, tita? Ako nga po si Shen Qianyu. Tuloy ka. Ang ganda-ganda mo nga talaga. Kaya pala laging binabanggit ni Yan Li ang tungkol sa'yo. ma, hindi naman araw-araw. Sige, siguro kada isang oras lang. Tara, uminom tayo ng sa. Salamat po, tita. Tita pa ang tawag. Ang layo naman. Tawagin mo na lang akong ina. Ina, Ikaw at si Yan Li, matagal na kayong kasal. At matagal ka ring nag-aral sa ibang bansa. Talagang masipag kang bata. Narinig ko, dun ka sa abroad nag-aral ng ano ba yon? Kayong dalawa. ina, ganito po kasi ako po sa abroad. Major ko po ay acupuncture medicine, minor ko po ay business administration, double degree po. Medyo malayo ang agwat ng dalawang yan ah. Nako, baka mahalata na tayo. Mukhang talagang magaling ka nga. Hahaha, hindi naman po. Kailan naman kayo magkakaroon ng anak? Ina, di ba po sinabi na namin sa inyo? Ang bagay na yan po. Depende sa tadhana. Sek. Mamayang gabi dito na kayo matulog. Nagluto ako ng sabaw para sa inyo. Ina, ako po.
Ang tagal-tagal nyo bago bumisita sa kin. Samahan nyo na lang ako. Sige po. Mabait. Hahaha. Bakit ang init? Parang mainit nga. Ang bango mo. Talaga ba? Parang galing sa'yo ang amoy. Hindi naman siguro. Ina mo baka nilagyan ng kung ano ang sabaw na ininom natin. Sigurado na ako may halo yon. Pero sa ganito mong itsura, sigurado ka bang seryoso siya? Kung hindi, kukuha ako ng malamig na tubig. Hindi pwedeng mabasa ang sugat ko ngayon. Tatawagin ko na lang ang 120. Kung tatawag ka ngayon, bukas puno ng balita ang dyaryo tungkol sa iskandalo ng mayayamang pamilya. Ganyan ka, pwede ba? Subukan natin. Kianyu, huwag kang umalis. Sige, sige, hindi ako aalis. Tao, mabilis, may tao dito. Mga kabataan, kailangan pa rin magpigil. Pag gumaling na ang sugat, saka subukan. Tandaan, mag-ingat ka. CJ. Janly, huwag kang matulog, huwag kang matulog. Alam kong gising ka. Hoy doktor, matagal na akong nag-iisip. Baka mas mabuting ipavasectomy na lang siya. Sa tingin ko hindi na kailangan. Gising na si Boss Jay, hirap ba magpanggap? Binigyan mo ako ng bitat, paano ako magagawa? Okay, tinulungan kita labanan ang nanay mo. Pangako mo sa akin ang usapin sa diborsyo. Hindi mo ba gusto na panagutan mo ako? Ano? Nawala na ang aking karangalan, gusto mo pa bang makipagdiborsyo sa akin? Kuya, babae ako. Sino ang nagsabing sa ganitong bagay, palaging babae ang lugi? Tulad ko, isang dekalidad na lalaki, kabilang din sa mga lugi. Ano ang gusto mong gawin? Siyempre, magpakasal tayo. Hindi pwede. Wala akong kulang, kulang lang ako ng asawa. Walang hiya. Hindi mo ba ako iiwan? Bibili ako ng pagkain para sa iyo. Ito. At ito. Pakikuha mo para sa akin. Magandang babae, pupunta ako sa banyo. Tulungan mo muna akong magtala. Hoy. Dito ka pala nagtatrabaho. Huy, dito ka pala nagtatrabaho. Ano ang gusto mong kainin pag rehistro ka? Anong kayabangan? Tao, dapat maniwala sa kapalaran, noong mga panahon. Akala mo nakasama mo ang mayaman, sa huli. Wala rin, parang basket na may butas. Kung hindi ka kakain, huwag mong istorbohin ang negosyo ng iba. Hinayaan mong magsalita ka sa akin ng ganyan? Dapat ba, bigyan kita ng 2 sampal? Para marinig mo ng malinaw. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon, mabilis, lumuhod ka sa akin. Mag-sorry ka, kung hindi, mawawalan ka ng trabaho. Alaynan. Huli na ang pagtawa, Shen Qianyu. Luhod sa loob ng 3 segundo, kung hindi, ay rereklamo kita. Hinampas mo ako. Nakapag-isip ka na ba? Sige, tawagin mo ang inyong supervisor dito. Nandito na po. Ano po ang may tutulong ko? Irereklamo ko ang empleyado ninyo. Nanapak ng customer. Irereklamo ko ang empleyado ninyo.
nanapak ng customer. Papaaminin ko siyang humingi ng tawad sa inyo. Baguhan ka ba? Tumutulong lang po ako. Ah, baguhan, hindi pa alam ang gawain. Mukhang gulo lang ang habol nito. Hindi mabuting tao. Magpakumbaba ka na lang at humingi ng tawad. Ah, sinasadya palang manggulo, hindi mabuting tao. Irereklamo ko kayong dalawa. Nagtutulungan. Boss, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Siya po. Gusto lang makalibre ng pagkain. Sa dati kong trabaho. Nakita ko na siya ng ilang beses. Aba, dito ka pa nagtangka. Umalis ka na dito. Alice, Ano? Paano nangyari ito? anong klaseng tao yan? Masamang ugali, kaya pala sa restaurant nagtatrabaho. Di mo kayang bilhin, no? Kailan pa siya naging ganito kayaman? Ano? Gusto mong magpanggap? Sasabihin ko sa'yo, may CCTV kami dito. Ang tagal na nawala ni Shen Qianyu. Wala man lang balita. Hindi ka ba talaga mag-isip na mag-asawa ulit? Huli na ang balita mo. Anong huli? Bumalik na ba si Shen Qianyu? Lumabas lang siya para bumili ng pagkain. Sa tagal ng panahon, puro palusot ang sinasabi mo. Maliban na lang kung nandito siya ngayon mismo sa harap ko. Kung hindi, hindi talaga ako maniniwala. Naniniwala ka na ba ngayon? Pwede na ba akong umalis? 3 taon kang nawala, hindi man lang nagparamdam kay Yanli. At hawak mo pa rin ang posisyon bilang asawa niya. Pero di mo ginampanan ang tungkulin mo. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. May mga pribadong usapan pa kami ng asawa ko. Ikaw, Paano mo nalaman na hindi kami nag-uusap? Ako ang nagtatag ng Qianyu International. Dapat narinig mo na ang Qianyu International na namumuhunan sa Shenhua, di ba? ayoko pakinggan yan. Bawat investment ng Qianyu International, kasama ng Tianjin Group. Joint investment yan. Sa tingin mo coincidence lang yon? CJ, Lu, umalis ka na. Ayoko magalit ang misis ko. Nagsiselos ka. hindi. Wala. Gusto mo ba ibalik na kay Inalu? Para sa'yo, CJ, mukhang hindi ka pagutom. hoy sandali. Ano? Nasugatan ka ulit. Tatawag ako ng doktor. Palagi mo pala akong binabantayan ng palihim all these years. Wala akong ginagawa. Yung joint investment. Para kumita lang yon. Di kahit kalahati ng kinita mo, akin na. Sige, kalahati sa'yo. Ang sakit naman. Walang pakialam sa sugat. Hindi ba masakit? Kasalanan ko to, wala itong kinalaman kay Qianyu. Sige, ipagtanggol mo pa. Anong kailangan mo? Bisita lang. Hindi tulad ng iba. Ang dala-dala, matataba at maalat. Pwede ka bang kumain yan? Sinyan, magluto ka para kay Yanli. Hoy, Magluto ulit. Mga 2 oras ka pang magugutom. Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng magutom ng matagal. sa akin ka ba nagsasalita? Sa asawa ko. Matagal na tayong hindi nagkita, ganoon ka pa rin. Ikaw naman, nagbago ka. Mas matanda na. Mas marami ng wrinkles. Hoy, wag magalit. Lalong tatanda yan. Oh, ayan. Ganyan talaga siya, wag mo nang pansinin. Kayong dalawa, laban ba sa akin to?
Mukhang ikaw ang lumalaban sa kanila. Huwag kang makialam sa akin. Huwag mo nang guluhin si Yanli at si Kianyu. Umuwi ka na kasama ang anak ni Luke. Natatakot ka ba na may gawin ako sa cute na to? Alam ko na, yung cute na to. Anak mo to, no? Ang cute-cute. Cute tuloy. Tumigil ka. Puro mura, wala man lang pinag-aralan. Sinaktan mo ako. Para sa kanilang mag-ina, sinaktan mo ako. Ilang bises ko na sinabi. Noong nag-aral pa ako, wala akong pera. Si Zhi ang nagpaaral sa akin. Kaya ako nandito ngayon. Yung litrato, alaala lang yon. Mapaniniwalaan pa ba ang sinasabi mo? Ikaw na siyentipiko. Para lang hanapin siya, ginamit mo pa ang iyong impluensya. Tama na. Maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Hiwalayan na natin. Tito, huwag po kayong padala sa galit. Shen, hindi kita naalagaan ng maayos. Nadismaya ko ang nanay mo. Ayokong sayangin ang natitirang buhay ko. Sa mga walang kwentang away. Gagamitin ko ang oras ko sa pananaliksik. Pa sa kaera ko. Bakit? Mali ba talaga ako? Seryoso ka bang maghihiwalay? Gumaling ka na. Dapat na tayong bumalik sa normal. Pwede bang hindi tayo maghiwalay? Parang hindi pa ako okay. Baka pwedeng magpahinga pa ako sa ospital. Sinasabi ng medical report mo na mas malusog ka pa. Kaysa sa iba. Ayan na ang sasakyan, alis na tayo. Ginoong Jai, may utang ako sa'yo na kasal. Mula ngayon, ako ang bahala sa buhay mo. Tama na, wag nang maglandian. Ang babaw mo. Naghintay ako na matagal para ikasal ang anak ko. Sayang lang. Lahat ng sikat na lalaki na hinanap ko para sa kanya sa loob ng 3 taon. Sayang na. Anak ko silang dalawa. Minana ni Kianyu ang galing sa medisina ng nanay niya. Tanging ang aming grupo lang ang may ganitong kakayahan.